We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ilang aberya na itala ng COMELEC sa ilang polling precinct sa Dagupan City. Tinutukan niya ni Russell Simorio. Maagang pumila mga botante sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City, pero ang ilan nahirapan na hanapin ang kanilang pangalan sa voters list. Sa isang polling precinct, baliktad ang mga nakapaskil na voters list, kaya hinintay pa itong ayusin ng mga electoral board. Kasi ang ating mga kababayan, pag-ikusap po kami na mababaan po yung pasensya, lalo na po sa paghahanap ng pangalan. Na-delay rin ng ilang oras ang pagboto ng mga person deprived of liberty sa Dagupan City Jail. Natagalan umano ang pagkuha ng mga balota sa barangay kung saan nakarehistro ang PDL. Ang ilan galing pa sa mga island barangay. Tapos sumakay kami ng motorboat papuntang Kalmay to Karaal. Sumakay kami sa tricycle papuntang Karaal po. Tapos sa Kalmay nag-motorboat kami ulit. Kaya natagalan. Mano-mano ring bumoto ang mga PDL. Bago ang eleksyon, pinayagan ng mga kandidato na mangampanya sa loob ng piitan. Ayon sa BJMP, kabuang 242 na PDL ang bumoto ngayong eleksyon. Nag-resume na po yung right of vote of suffrage ng ating mga PDL. Ito po yung umpisa na they can now again participate sa voting process ng kanilang komunidad at least ito po yung isang adhikain ng ating kawanihan para po mapangalagaan ang kanilang lahat po ng karapatan. Matapos ang botohan, dinala ang mga ballot box sa barangay kung saan nakarehistro ang mga PDL. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. PBBM at iba pang prominenteng personalidad sa hilaga at gitnang Luzon kabilang sa mga maagang bumoto. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Maagang bumoto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa presinto kung saan nakatala ang kanyang pangalan, sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City sa Ilocos Norte. Mabilis ang pagboto ni Pangulong Marcos. Inalalayan siya ng Ilocos Norte Provincial Election Supervisor na si Attorney Alipio Castillo III. Sa mensahe ng Pangulo, hindi dapat sayangin ang karapatan na pumili ng mamumuno sa mga barangay at maging leader ng kabataan. Alam niyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga kinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno. Maaga rin bumoto sa West Central Elementary School 1 si Archdiocese of Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Nagpahayag din siya ng paalala sa mga bumoto ngayong araw. Pasalamat tayo sa Diyos, nakakaboto pa tayo. At gamitin natin ang karapatang ito para ipakita na tayo ang mamamayang Pilipino na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga pinuno. Pasado 10:00 ng umaga nang makaboto si dating presidente at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nakatala si CGMA sa isang presinto sa Lubao Elementary School sa San Nicolas 1st, Lubao, Pampanga. Present din para bumoto sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan election si Senator Lito Lapid sa Porac Elementary School. Ayon kay Lapid, umaasa siya na lalong mas makatutulong sa pag-unlad ng barangay ang mga mananalong kandidato sa BSKE. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.
Naging mabilis naman ang proseso ng eleksyon sa Bukay Abra kung saan 4 na barangay ang kabilang sa areas of concern. May ulat si Ivy Hernando. Alas 6 pa lang ng umaga, dagsa na ang mga botante sa Bukay Central School sa Bukay Abra. Kabilang sa mga maagang pumila ang 79 anyos na si Sonia Torres na taga-barangay Siblong, Bukay. Nakapudpudot dito yung amin, ma'am. Pudno ti pudo na so nga. Idi na damag ko dirabi nga umuna ti senior so nga imuna ak, ma'am. Tapno iwas high blood. 8 barangay ng Bukay ang kabilang sa areas of immediate concern at hawak ng Bukay Central School bilang polling place. Ang 2 sa mga ito kabilang ang North at South poblasyon. Samantala, 4 na PDL ng Bukay District Jail ang nabigyan ng pagkakataong makaboto. Ma-express ko yung freedom to vote. Freedom ko kahit nasa pihitan ako. May binigyan pa rin kami ng pagkakataon na bumoto para maibigay namin yung o mapili namin yung gusto naming maging leader dito sa kahit dito sa barangay lang namin. Nabigyan daw sila ng court order. Ang option dyan, meron yung sinasabi ng COMELEC na sila mismo ang pupunta doon sa jails. Pero sa atin kasi sa Bukay District Jail, dito sa Abra, 11 ang PDL voters natin. Kaya in-advise na mas madali naman ma-escortan dahil 11 lang din naman sila. Mga police personnel ang nakadeploy dito sa loob ng polling place pero may mga miyembro rin ng SAF at AFP na nasa labas na nagsisilbi nilang quick reaction team. Bago magtanghali, halos mabibilang na lang ang mga dumarating na botante sa eskwelahan. Mula sa Abra, kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. 46 anyos na miyembro ng Electoral Board nasawi matapos maatake sa puso sa loob ng voting center sa Baguio City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, inihahanda na ng COMELEC yung assistance na ibibigay sa mga naiwang kaanak ng guro o yung miyembro ng Electoral Board na binawian ng buhay dito sa lungsod ng Baguio. 20 minuto bago magsimula ang eleksyon, makikita ang pagpasok sa loob ng Aguinaldo Elementary School ng isang taxi. Ilang sandali lang, makikita ang 3 pulis, buhat ang isang babae at agad isinakay sa loob ng taxi. Agad ding umalis ang taxi papunta sa pagamutan. Ang babaeng dinala sa pagamutan, binawian ng buhay matapos atakihin sa puso ayon sa pulisya. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, isang 46 anyos na guro ang babae, miyembro siya ng Electoral Board. Pagpasok daw ng guro sa voting center ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Hindi pa man nakakapasok sa polling precinct ay natumba na raw at nawalan ng malay. Pagpasok niya sa school early morning. So nag-collapse siya and tinakbo ng tropa natin sa BGH at eventually declared dead on arrival. Kasi nag-work pa sila dito kahapon, ginabi na sila dito kahapon kaya ang alam ko napagod siguro ganun. Agad nagtalaga ng panibagong miyembro ng Electoral Board sa polling precinct kung saan nakatalaga ang pumanaw na guro. Ayon sa COMELEC, itinuturing na election-related ang insidente. We will still consider this as related sa election, considering na nag-umpisa naman na yung service niya for yung sa election service niya. Samantala, maituturing naman daw na tahimik at payapa ang naging eleksyon sa Baguio City ayon sa otoridad. Nakaantabay pa rin ng pulisya sa lahat ng voting center sa syudad. Wala ring naitalang anumang insidente ng vote buying o panggugulo sa syudad. Chris, sa ngayon ayon sa BCPO ay ongoing na yung bilangan ng boto sa iba't ibang mga polling precinct sa Baguio City. Bagamat nasa green category ang buong Baguio City ay babantayan pa rin ng BCPO yung bilangan ng boto, ganun din yung proclamation sa mga winning candidates. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ang 50 anyos na si Ruben Elefante at kanyang anak matapos na barilin nang hindi pa nakikilalang salarin sa bahagi ng Barangay Butol, Santiago, Ilocos Sur. Si Elefante ang incumbent chairman ng Barangay Gabao at tumatakbong kagawad. Dinala sa ospital ang mag-ama. Inibestigahan ng PNP kung may kinalaman sa politika ang insidente.
bago pa man daw ang eleksyon, may bantana sa buhay ang chairman. Kaya tiwala ang iba pang opisyal ng barangay na hindi election-related ang insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamilya Elefante. Kapatid ng namatay na OFW sa Israel, nakatakdang umuwi sa Pangasinan ngayong araw. Para sa detalye, may live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, kinumpirma nga ng pamilya Aguirre na darating ngayong araw si Angenica Aguirre, ang kapatid nga ng nasawing OFW sa Israel na si Angeline Aguirre Torre. Gaya na Angeline ay nagtatrabaho rin sa Israel si Angenica at pinili ngang umuwi na lamang dito sa ating bansa dahil pa rin sa nangyayaring sigalot sa may Israel. Kinumpirma rin ng kapatid nila na 3 o'clock PM kanina ay nakalapag na ang eroplanong sinakyan ni Angenica sa may Naiya Airport o Naiya Terminal mula yan sa bansang Israel. At mismong OWA raw ang susundo at maghahatid dito nga sa kanilang barangay sa Balagan, Binmalay, Pangasinan. Bagamat wala pang katiyakan kung sa mga oras ngang ito, Chris, ay bumabiyahe na itong sasakyan ni Angenica. Pero nabanggit din kanina sa atin ng kapatid na Aguirre o kapatid ni Angenica na hanggang sa ngayon daw ay hindi pa rin nakikita ni Angenica itong labingan ni Angeline. Ang naging rason nga lang daw kung bakit niya nalaman na nasawi nga si Angeline ay dahil na rin sa pamamagitan ng dating employer nga ni Angeline sa Israel. Inaasahan na emosyonal itong pagtatagpo, itong pagdating nga ni Angenica dito sa kanyang pamilya sa Binmalay dahil kahapon nga ay birthday ng kanilang ina at noong October 28 naman ay birthday ng kanyang kapatid at ngayong araw naman October 30 ay birthday ng panganay at bunso nilang kapatid. So Chris, antabayanan natin ang mga kaganapan mamaya sa pagdating nga ni Angenica dito sa lugar. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Inilibing na nitong Sabado si Mary Grace Santos, ang Kapampangan OFW na pinatay sa Amman, Jordan. Pumanaw si Mary Grace matapos daw gahasain at patayin ng isang menor de edad na Egyptian sa pinagtatrabahuhan nito. Mahigit 8 taon na nakipagsapalaran sa ibang bansa ang namayapang OFW para buhayin ang kanyang pamilya at maipagamot ang anak na may congenital heart disease. Nanawagan naman ang pamilya ni Mary Grace sa mga otoridad sa Jordan na bilisan ang paglilitis para makamit nito ang hustisya. Ilang botanteng senior citizen sa La Union nakaranas ng pagkahilo dahil sa haba ng pila at init ng panahon. Naka-alerto si Gab De Luna. Maaga pa kanina pero mahaba na ang pila ng mga botante sa Don Mariano Marcos Memorial State University sa San Fernando City, La Union. Ito ang pinakamalaking polling center sa syudad kung saan hindi bababa sa 6,000 botante ang bumoto. Dahil sa dami ng botante, kinailangan pang magdagdag ng PNP personnel upang magbantay at tumulong sa polling center. Mapayapa at maayos naman ang sistema ng pila sa mga presinto. At saka very peaceful, very facilitative ang election ngayon kasi madaling hanapin ang precinct number at saka room with the help of the police. Siksikan naman ang mga botante sa ilang polling precincts sa Katbangen Central School. Nakapwesto ang ilang tanod bukod sa mga PNP personnel. Dahil sa haba ng pila at init ng panahon, minabuting magpatingin ng blood pressure sa mga assigned first aid personnel ang ilang botanteng senior citizen matapos makaranas ng pagkahilo. Ang gusto namin pasalamatan ay itong Department of Health kasi nagtayo po sila ng mga health post sa mga emergency post sa mga polling centers po. Nagpaalala naman ng COMELEC na mahigpit pa rin ang liquor ban hanggang alas 12 ng gabi. Yung liquor ban po natin hanggang hating gabi po yon. Kaya yung mga may palad sa election ay huwag mo na mag-celebrate na may alcoholic content. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Dagupan City Police Station nakatanggap ng mga reklamo hinggil sa vote buying bago ang araw ng eleksyon.
Sundan sa ulat ni Russell Simorio. 89 na pulis ang ipinakalat sa Dagupan City sa barangay at sangguniang kabataan elections, kasama sa pagbabantay ng seguridad, ang mga sundalo at ilang force multipliers. Bago pang eleksyon, may mga naitala umanong vote buying sa lungsod na iniimbestigahan na ngayon ng pulisya. Marami yung incident ng or reported mga sumbong sa amin ng mga vote buying incident doon sa mga iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Dagupan, pero wala naman po kaming na aresto na mga involved sa vote buying incident dito sa ating lungsod. May mga report po na vote buying, pero election na po mga election official, negative naman po yung mga naging resulta. Ang mga kandidatong mapapatunayang sangkot sa vote buying mahaharap sa election offense na maaring magresulta sa diskwalifikasyon. 2 insidente ng vote buying ang naitala sa bayan ng Piddig at Lawag City sa Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, makakasuhan ang sinuman na mapapatunayan na sangkot sa vote buying, kasama ang tumanggap ng pera. Talagang bibilangan natin sila ng kaso para hindi ito pangarisan ng iba. And we assure you na we will be stick. Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, muling magpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis bukas, October 31, 2023. May bawas presyo sa kada litro ng diesel na abot sa 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos. Bababa rin ng 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng kerosene. Samantala, tataas naman ng 40 hanggang 70 centavos ang kada litro ng gasolina. Bunsod pa rin ito ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Inilabas na ang Undas Traffic Rerouting Scheme sa Dagupan City habang pansamantala raw ihinto ang rehabilitasyon sa mga kalsada sa holidays. Sundan sa report. Maaga nang inilabas ng Public Order and Safety Office ang Traffic Rerouting Plan para sa Undas 2023. Epektibo sa November 1, one-way traffic ang Burgos Street. Magiging exit area na lamang ang nasabing kalsada. Maaari namang pumasok sa Rizal Street ang mga sasakyan palabas sa Burgos Street. Pagdating ng alas 4 ng madaling araw ay mag-clearing na kami dyan sa may ABF West kasi magiging one-way na lang yan. Hati natin yung daan, yung kalahati, the right side is yung going to Bunuan to Arellano, and then kalahati going to Cemetery. Pansamantala ring ihihinto ang rehabilitasyon ng mga kakalsadahan sa lungsod ngayong araw. Ipagpapatuloy na lamang daw ito sa November 2. Samantala, may ilalaan na parking area malapit sa mga sementeryo. Pagmumultahin ang mga driver na iligal na paparada sa mga lugar. Pinailawan na ng lokal na pamahalaan ang mga sementeryo sa Lawag City. Naglagay ng kawayan at nilagyan ng ilaw sa loob at labas ng sementeryo. Ayon sa General Services Office, halos lahat ng sementeryo ay napailawan na. Sa ngayon, maliwanag na sa gabi ang mga sementeryo. Pinailawan na rin ng lokal na pamahalaan ng San Jose City sa Nueva Ecija ang 5 pampublikong sementeryo sa lungsod. Inayos ang mga palikuran at naglagay ng mga portable toilet sa mga sementeryo. Ang paglilinis ng mga sementeryo ay isinama sa programa ng LGU na Oplan Kalinisan para matulungan ang mga residente na wala ng panahon para maglinis ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Para iwas traffic, may alternate route para sa mga motoristang patungo ng Pangasinan. Magtatalaga rin ng traffic enforcers, PNP at force multipliers sa kakalsadahan para magmando sa daloy ng trapiko. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sa sports, JRU Heavy Bombers nalusutan ang Arellano Chiefs. Tunghayan sa report. Sa Sunday game ng NCAA Season 99, umakyat sa team standings ang JRU Heavy Bombers matapos lusutan ang Arellano Chiefs sa dikdikang laban 76-74. Kumamada ng 12 points at 12 rebounds si Ri De La Rosa.
Magkasunod na talo naman ang tinanggap ng San Pedro Red Lions sa Game 2 laban sa San Sebastian Golden Stags. Sa clutch 3-pointer ni Jacob Cortez, binitbit nga sa panalo ang Golden Stags 75-67. At sa Game 3, tinambakan ng Binil Blazers ang Perpetual Altas dahil pa rin kina Migs Oxon at Will Gozum. Sundan ang susunod na bakbakan ng EAC Generals kontra Letran Knights at LPU Pirates laban sa Mapua Cardinals, 2 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga, One North Central Luzon. Sa ibang balita, nagsagawa ng inspeksyon ang ilang kawani ng Municipal Engineering Office sa ginagawang San Pablo Bridge sa Barangay Dinalawan at Lasip, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa tanggapan, naging pahirapan ng paglalagay ng pundasyon sa tulay dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa ilog bunsod ng nararanasang pag-ulan. Sa ngayon, isinasagawa ang water pumping sa lugar upang hindi maapektuhan ang konstruksyon. Araw-araw din daw ang inspeksyon upang mabilis na matapos ang proyekto. Sa ngayon, nasa 65% ng tapos ang konstruksyon ng bagong tulay. Target matapos ang buong konstruksyon ng San Pablo Bridge sa Disyembre. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kaugnay pa rin ang Barangay and SK Elections 2023, botohan sa isang barangay sa Tinig, Abra na antala dahil sa pagpapaputok ng baril ng hindi pa nakikilalang individual malapit sa voting precinct. Tutukan sa report. Mismong election supervisor ng Abra kasama ang mga opisyal ng PNP at AFP ang naghatid sa 3 pulis na magsisilbisa ng Special Electoral Board sa Barangay Lapat Balantay, Tinig, Abra gamit ang Black Hawk kaninang umaga. Una rito, nakatanggap ng report ang COMELEC na mayroon umanong nagpaputok ng baril malapit sa voting precinct alas 8:30 kaninang umaga kaya naantal ang butuhan. Natakot umano ang mga guro na magsilbi dahil sa sitwasyon. When they were already implementing that arrest, the army told us that they already agreed to proceed with the voting. As of now, ang ating tropa doon, the PNP and the Army, is in control and all the voters there are secured. Dahil sa pagkaantala ng butuhan, na-extend ang halalan ng 4 na oras. Samantala, isang tumatakbo sa pagkabarangay chairman sa Barangay Lanek sa bayan pa rin ng Tinig na nakilalang si Jeffrey Tingday ang inatake sa puso kaninang umaga at namatay sa ospital bago mag-alas 12 kaninang tanghali. Maliban sa mga insidente sa Tinig, nakapagtala ang PJSCC ng delay ng butuhan sa Calao Villaviciosa dahil sa nawawalang election paraphernalia. Yung general assessment natin, so far, yung PNP and AFP natin is still in control of the security situation. And as far as COMELEC is concerned, we were also able to address the untoward incidents. Nadagdagan naman ng isang tumatakbong SK Kagawad na nag-atras ng kandidatura kahapon, kaya't umabot na sa 293 ang bilang namang umatras na kandidato. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. LPA unti-unti nang lumalapit sa silangang bahagi ng bansa. Tutukan sa report. Unti-unting lumalapit ang low pressure area sa silangang bahagi ng bansa kasabay ang muling pag-iral ng shear line. Huling namata ng LPA sa layong 860 km silangan ng Visayas. Sabi ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng lumapit palalo o tumawid dyan sa Eastern Visayas o Southern Luzon. Posible pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw kaya patuloy rin nating tututukan. Muli namang nakakaapekto sa bansa ang shear line habang patuloy ang pag-iral ng hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Abra, Ilocos Provinces, La Union, Kalinga at Ifugao. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa pero bahagyang mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantala, inilunsad na ang Carolina Garden Museum sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Pinangunahan niya ng founder nitong si Carolina G. Jimenez. Present din sa event ang kanyang asawa na si former GMA Network Incorporated President and CEO Menardo Jimenez at kanilang mga anak na si Butch at GMA Board Member Joel Jimenez. Naroon din si Florencia Gozon Tariela.
Ayon kay Carolina, nais niyang malaman ng marami ang kahalagahan at iba't ibang gamit ng kawayan sa pamamagitan ng kanyang interactive museum. Nagkaroon din ng presentation ng The Bamboo Organ. Iba't ibang obra gamit ang inukit na pumpkin o kalabasa ibinida sa Vigan City. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando. Ngayong nalalapit na undas, bida na naman ang isang gulay, ang kalabasa, na naging pangunahing material sa ginanap na Jack-O-Lantern Contest sa Ranyag Twilight Festival ng Vigan City. Kanya-kanyang ukit sa kalabasa ang mga kalahok na umabot ng halos 3 oras. Isa sa nakibahagi si Judy. Kita sa kanyang obra ang husay sa pag-ukit. Bilang tubong Manila, natutuwa raw siya sa masayang selebrasyon ng undas sa lungsod. Kakaiba sa akin kasi sa Manila wala namang ganito, wala namang pa-contest. Marami rin ang bumilib sa obra ng bartender na si Stephen. Akalain ba namang ang kanyang kalabasa, isa ng nakakatakot na witch o mangkukulam? Matagal na nating inaano yung witch, ginagamit yung witch. Kaya naisip ko lang na gamitin sa Ranyag Festival para medyo mas kakaiba naman po. Imbis po na traditional na Jack-O-Lantern. Isa lamang ito sa mga makulay at masaya aktibidad ng taonang Ranyag Twilight Festival ng Vigan City. It's not quiet. So it's more on celebration and it's more on activities and fun. Well, actually sa lahat po ng uuwi ng Vigan City, sa ating mga locals at mga turista po na pupunta dito sa Vigan, we have prepared activities po para sa lahat, para mag-enjoy naman kayo ngayong long weekend during this Undas season. Sa iba pang aktibidad, isinagawa ang float parade and competition na bahagi pa rin ng Ranyag the Vigan Twilight Festival. Bida ang iba't ibang superhero characters na nakasakay sa mga float. Agaw pansin din ang Encantadio float kung saan dito sumakay ang 4 na sangre na sina Pirena, Amihan, Alena at Danaya. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 56 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.